Samantala sa ibang balita, sinimulan na po ng Senate Foreign Relations Committee ang pagdinig kaugnay naman sa pagpatay sa transgender na si Jennifer Laude. Dumalo sa nasabing pagdinig ang ilang mga testigo sa kaso, kabilang na ang abogado ng pamilya Laude na si Attorney Harry Roque. Ang detalye alamin natin mula sa aming kasamang si Sam Ramirez, mag-uulat mula sa Senado live. Magandang hapon sa inyo, Kirby. Nagtagal lamang ng 2 oras o mahigit sa 2 oras ang naging pagdinig ng Senate Committee on Foreign Relations na pinamumunuan ni Senadora Miriam Defensor Santiago hinggil nga dito sa pagkamatay ni Jennifer Laude. At 10 a.m. Kirby nag-umpisa ang nasabing pagdinig at natapos sila a little over 12 noon. At ilan lamang sa mga dumalo sa nasabing pagdinig ay yung mga testigo dito sa murder case na isinampanga laban kay Private First Class Joseph Scott Pemberton. At ito ay sina Barbie, ang best friend ni Laude, at kasama ni Jennifer Laude noong gabi na nangyari ang pagkakapas lang sa kanya. At kasama rin sa mga nag-testify o dumalo dito sa nasabing pagdinig ng Senate Committee on Foreign Relations ay sila Elias Galamos. Siya yung cashier doon sa Cell Zone Lodge-In kung saan nag-check-in umano itong si Laude at si Pemberton. At narito rin, dumalo rin ang kapatid ni Jennifer na si Michelle Laude. Kanina ay ni-recount nila yung mga events noong gabi na nagparty itong sila Jennifer at sila Barbie doon nga sa isang club dyan sa may Olongapo City, at dinescribe din ni Michelle, ang kanyang kapatid, kung ano yung klaseng karakter o anong klaseng tao itong si Jennifer noong siya'y nabubuhay pa lamang. At sinabi nga ni Michelle na si Jennifer ay isang masayahin na kapatid at mababaw lang daw ang kaligayahan, at pinabulaanan din niya itong mga kumakalat sa media na isang sex worker daw itong si Jennifer Laude. At sinabi niya sa harap ni Senadora Santiago na siyang nag-preside nitong committee hearing na ito na hindi raw sex worker ang kanyang kapatid, at sa katunayan ay noong gabing iyon na kung saan nangyari ang krimen ay doon na lamang muling lumabas o nag-clubbing itong si Jennifer. Maliban sa mga testigo para sa murder case na isinampalaban kay Private First Class Pemberton, ay dumalo rin sila Gabriela, Secretary General Joms Salvador, Makabayan Secretary General Diza Masa dito sa nasabing pagdinig ng Senate Committee on Foreign Relations, at kanilang tinuligsa yung Visiting Forces Agreement. Matatandaan natin, Kirby, na itong si Pemberton ay isang participant sa joint military exercise doon sa Olongapo City kung saan nga nangyari ang krimen, at ito'y bahagi ng VFA, yung mga joint military exercise na yan, at etong si Jom Salvador at Liza Masay, kanilang ang pinuna itong VFA. At after nung nasabing pagdinig ay nireiterate din ni Senadora Santiago yung kanyang stand dito sa VFA. Matatandaan natin, Kirby, na even before pa mangyari itong hearing na ito ay talagang very vocal na rin si Senator Santiago sa kanyang tingin or stand dito nga sa Visiting Forces Agreement, at siya nga ay nais niyang ipa-review or ipabasura na lang ito completely, itong VFA, dahil nga sa mga nangyayari. At kanya ring tinuligsa yung isinagawang pag-transfer kay Private First Class Pemberton dyan sa may Camp Aguinaldo, at kanyang sinabi na special treatment or binibigyan raw ng special treatment itong si Pemberton dahil kung dumating pangaraw ay naka-helicopter, at yung kanyang pinag-sustayan na detention facility ay air-condition. Narito at pakinggan natin ang naging pahayag ni Senadora Miriam Defensor Santiago. Well, that's precisely why they chose that USMAG detention facility, because it gives special treatment, extraordinary, if you relate the treatment to the treatment he would have received in an ordinary city jail in Manila. So there you can see already the discrimination aspect or the discrimination bias of the VFA. And for that reason, that's why we're calling for a review of the VFA, because the provisions are simply onerous. Talagang nang-aapi ng Pilipinas.
Inyo pong narinig si Senadora Miriam Defensor Santiago at ang kanyang statement ay hinggil nga po doon sa BFA at yung sa umano'y special treatment na binibigay kay Private First Class Pemberton. Samantala, Kirby, after nung pagdinig ng Senate Committee on Foreign Relations ay nagkaroon tayo ng pagkakataon na makapanayam ang pamilya Laude. Nariyan yung kanyang kapatid na si Michelle at si Malu at ang kanilang nanay si Julita Laude at kasama din nila ang kanilang abogado na si Attorney Harry Roque at kanilang ang sinabi na tatangkain nilang pumunta ngayon sa Camp Aguinaldo around 2 o'clock or 2:30 para makita at subukang makausap itong si Private First Class Pemberton at dinudulog nga or nais kausapin ni Julita, no, especially yung mother ni Jennifer, na gusto niyang tanungin itong si Private First Class Pemberton kung bakit ba niya kailangang paslangin pa ang or patayin itong kanyang anak na si Jennifer. So, tingnan natin, Kirby, mamaya kung makakapasok sila dyan sa Camp Aguinaldo, pero sinabi nila ay susubukan talaga nilang makapasok para makausap ng personal at makaharap itong si Private First Class Pemberton. At yan ang ating pag-uulat mula dito sa Senado para sa Telebisyon ng Bayan, Sam Ramirez. Kirby? Alright, maraming salamat sa iyo, Sam Ramirez.